Mga ka-anglers, eto na naman tayo. Ito po si Jody the Repairman at magbibigay na naman tayo ng isang tip para sa inyo para matutunan ninyo mga bagay-bagay na kung saan ay mapangalagaan natin ang ating mga makina. Una po sa lahat, siguro po marami experience sa inyo na kung bakit nasisira yung pinakagranahe. Ano po ba yung granahe? Ito po yun. Yan. Bakit po ito nasisira? Ito po ang tip. Basta huwag ka lang kukurap. Ito, umpisahan natin. Minsan, nakakakita po ako ng mga tao na ganito kung kumubra. Ginaganon. Pag meron siyang load na isda, ginaganon. Ganyan. Ngayon, ano po ang nangyayari kapag ginaganon? Yung kanyang makina, kapag meron siyang kinukubra, lalo-lalo na kung mabigat yung kanyang hinihila o mabigat yung isdang nakaload doon sa kanyang bingwit. Kapag ginanon po natin yan, ginanon, kumukubra ka pa ganyan, ang gumagana po dyan, etong granahe, ito. Ayan. Kapag yan ginanon mo, yan po ang naapektuhan. Gumagana po yan. Yan o. Umiikot po yan, granahin yan. Ganon. Kapag yan po, sa kakaganon mo, ay biglang dumaplis, gumano, dumulas. Tanda mo, yung granahe po ninyo ay basag na. O di naman kaya, makakaroon po siya ng ganito. Ayan, magkakaroon po siya ng parang gas-gas, yung flat na, wala na siyang ipin. Ayan, nakikita po ba niyo? Nagkakaroon po siya ng galulong. Yan, ganyan. Yan. Flat na po yung ipin yan. Hindi na po siya tulad ng ganito, yung matutulis na ganito. Yan. Ibig sabihin, yung itong matutulis sa ipin na ito, ay nakadapa na. Pudpud na. Kasi nga, kapag siya'y kumubra ng pag-along, mabigat yun. Iyan po ang napupuwersa. Ngayon, ang tama pong kubra, yung sinasabi lang, bomba, bomba, gano'n. Hindi po yung magubad, yung mag-ganon. Kaya, bomba! Na ganyan. Bababa mo, tigil, gano'n. Pag ilikot mo yan pababa, ang gumagana po dyan, itong granahe. Kapag inangat po ninyong ganyan, at ito'y nakatigil, ang gumagana po dyan, itong reverse. Reverse po ang tawag dyan. Kaya hindi yan bumabalik. Gano'n. Pinipigil niyan yung puwersa para maiangat mo siyang gano'n at wala pong kinalaman itong granahe. Okay, nakakaintindihan tayo. Pero once na yan ay ginanon mo at dumaplis yan, doon nagkakaroon ng problema. Minsan nga, dumaplis na dahil ayaw na siyang umikot, ginaganon mo, dumudulas na siya. Ang ginagawa na iba, nakikita ko, kinukuha na ng tanse at kinakamay. Hihirang gano'n. Bakit? Hindi na kasi gumagana ito dahil napudpud siya. So nakita natin, ang tamang bomba po ay taas, baba. Taas. So tumitigil itong granahe, yun ang lumalaban, yung reverse, ang pumipigil.
para mailapit natin yung isda sa atin. Okay. Ngayon, ano pa? Pag nagkaroon po yan ng lagotok, ano ba? Siguro nakaka-experience kayo nung kapag inikot mo, tuk, may gumagano, tuk, ganyan. Hindi nga sa pudpud, pero isang ipin, maaaring dalawang ipin, ang basag na sa kanya. Kaya pagdaan nung ipin na yun, doon sa pinaka-granahe, yung nagpapaikot dito. Dali, tanggalin natin. Yan. Dali lang po, at tanggalin po. Yan. Yan. Kapag ito pong ipin na ito, yan, ay nagkaroon ng basag, yan po ay nagkakaroon ng lagotok. At tumatama po yan dito. Yun, para ito, yan, ay ulikot. Yan. Diyan tumatama yun. So, ibig sabihin po, kapag ito ay may basag, siyempre, hindi yun maglalapat doon at magkakaroon yun ng gap. Magkakaroon yun ng sinasabing pagtalon. Kaya ka nakakaroon ito. Tuk! Kaya, tuk! Gumagano'n. Habang hindi ko, tuk! Gano'n. Yan po ang mga nangyayari kapag hindi po natin ginamit ito sa tama. Okay. Yan po ang isang tip na dapat natin tandaan. Ganon. Baba, tigil, taas. Ganyan. Kasi po, ang pinag-uusapan dito, yung pag-iingat nito, siyempre, at makuha natin yung isda. Ang nangyayari po, kaya ginaganon, minamadali dahil gustong mahuli yung isda, kahit masira itong makina. Ganun ba? Hindi naman dapat ganun ang ating pananaw. Oo, nakuha mo nga yung isda. Eh, yung makina mo naman nasira. Paano yun? Paano ka uli makakabingwit ng isda kung sira itong makina mo? Pwede ba dapat iparepair yan? Ang problema po ron, ito po ay nare-repair naman. Oo. Kaya lang, hanap po tayo ng kasukat tulad nito para maisalpak dito sa makina mo. Ang problema po, kapag wala itong kasukat, itong makina mo ay tinatawag na RIP. Ano po yun? Rest in peace. Pagpahingahin mo na, wala na siyang gamit. Dahil ito nga ay sira na. Nakuha po ba natin? Wala naman nabibilan nito. Wala naman nagtuturno nito. Hindi naman ito pwedeng weldingin. At marami na po akong customer na pinagsabihan, ang pagre-repair ko po ay hindi problema. Kahit anong makina yan, kaya ko yan repairin. Ang problema ko, meron ba tayong pamalit? Diyan. Kung papatakbuhin lang po natin, yung makina yan, wala pong problema sa akin. Ang problema nga po ito, kung wala po tayo dito, ito ay rest and peace. Pagpahingahin mo na. At hindi mo na yan magagamit habang buhay. Maliban na lang kung ikaw ay makakakuha na ganitong klaseng model na sira at ito naman ay buo, pwede natin kahuyin yun, tanggalin at ilipat dito sa makina mo para ito ay magamit mo muli. Pero habang wala pa nito, ito ay wala na pong silbi. Okay po ba? Siguro naman, nakaintindihan tayo. Ito po, si Chody, the repairman. Yan po ang aking mga natuklasan bilang isang repairman sa pagre-repair itong makina ito. Marami na po kong makinang repair
Marami na po akong nakitang problema at kung paano po yan susolusyonan. Ngayon, kung wala po solusyon, paano po ito? Paano po natin ito mali-repair? Salamat po. Basta, huwag ka lang kukura. Mag-follow ka lang, mag-subscribe ka lang sa YouTube at marami ka pang malalaman na katotohanan na aking natuklasan sa mga makina bilang isang repairman. Salamat po. Jody, the repairman.